Okay mga boss, welcome back to my channel. So, nakatanggap tayo ng comment kay Jedski Vlogs. So, ito, malamang vlogger dito, follow natin. And nag-comment siya ng, Idol, your new subscriber, ano po, mga documents na kailangan pag bumibiyahe kay Lalamove po. So, ito, inano natin siya, nilike natin yung kanyang comment at sinabihan ko siya, nagagawa ko ng reaction video regarding this. So, para mas maintindihan ng mga bagong Lalamove partner driver kung ano yung mga importanteng dala-dala nila sa tuwing bumibiyahe sila. So, syempre, mga idol, mga paps, number one na kailangan na dala mo kapag ikaw ay bumibiyahe, syempre yung driver's license mo. So, yung mga lumang driver's license natin, may nakalagay na non-pro at saka professional driver's license. So, sa ngayon, wala na, nakalagay na lang is driver's license. Okay, so nagkakaroon kasi ng misconception dun sa word na professional. So yung iba pag nakalagay professional, ang pagkakaintindi nila is napakagaling mag-drive. Actually, yung professional na word na yun, ito ay ibig sabihin ay ang pagmamaneho ay yung profession. Kaya nga professional profession, kumbaga parang teacher. Ano ba profession mo? Ako ay isang teacher. Ikaw, ano profession mo? Ako ay isang driver. So yun yung profession mo. Kaya professional driver's license. So anyway, yan isang maiksing explanation lang. Pero ngayon nga, since nakalagay driver's license na lang, makikita nyo ngayon ang inilagay ng LTO dito sa ating driver's license ay yung mga restriction codes, kung ano yung mga pwede mong imaneho. So yung sa akin merong A, A1, B, B1, C, and so on and so forth. Depende sa kung ano ang classification ng mga sasakyan na pwede mong imaneho. Pwede kang mag-drive ng motor, pwede kang mag-drive ng 4 wheels, at hanggang gaano kabigat pag 4 wheels. So yung sa akin, up to maximum of 4,500 ang aking restriction code. Anyway, ang minamaneho ko naman is 4,000 kilograms net lang. So meron pa tayong pasobra na 500 kilograms. So pagka tumingin ka sa mga group chat, pag nagtanong ka sa mga group chat, marami sa atin mga hindi alam yung sinasagot nila, hindi alam yung sinasabi nila kasi hindi naman daw sila natitikitan, hindi daw sila nahuhuli. So wag na natin hintayin umabot sa ganun, okay? Kailangan ang driver's license mo ay naaayon sa kung ano ang iyong dinadalang sasakyan. So kung ikaw ay nagmamaneho ng for hire, like for example taxi, jeep, and in our case ay delivery trucks, so kailangan professional driver's license yung dala mo, meaning yung restriction codes niya ay tumutugma sa kung ano yung dapat mong imaneho. So to answer your question, idol Jetski Vlog, so yun ang unang kailangan mong dala palagi. Syempre yung driver's license mo dapat hindi expired. So number 2, syempre yung rehistro ng sasakyan, ORCR, okay, official receipt at saka certificate of registration. So sa certificate of registration, yung tinatawag na CR, doon makikita mo na lahat kung anong klase ng sasakyan ang dinadala mo, anong type. In our case, nakalagay utility truck, kumbaga FB type. Nakalagay din doon kung anong timbang ng ating sasakyan. So sa gross weight, makikita nyo. Sa net weight, makikita nyo, okay? Lumalabas na nasa 4,000 kilograms ang ating maximum capacity kasi yung timbang pa lang ng sasakyan 2,000 kilograms na So ang kaya nang dalhin nitong ating FB type ay 2,000 kilograms din. So for a total weight of 4,000 kilograms. So makikita mo yan sticker sa unahang pinto ng sasakyan. Mga idol, paalala yung sasakyan nyo kapag ka for hire yan, kagaya na kahit na L300 yan, kahit na yung mga high ace yan, basta meron yan dapat LTFRB sticker kapag ibinabiyahe. So meron yan dapat sticker ng gross weight, net weight, at total number of passengers allowed. So yung ORCR natin, kailangan dala-dala nyo palagi ang kopya niya, no? Tinatanggap naman ng mga enforcer kahit na Xerox copy. Importante meron kang updated copy. So wag nyo rin kalimutan na irehistro sa tamang oras ang inyong sasakyan kasi magkakaroon kayo ng maraming aberya sa kalsada, lalo na pag pinara kayo ng MMDA. Okay, so number 3 naman, ito ay kasing halaga din ng driver's license at ng inyong ORCR. Kapag ginagamit yung pambiyahe ang inyong sasakyan, kailangan dala mo yung number 3, which is
LTFRB Provisional Authority. Okay, so ano ba ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito ay pinapayagan ka at meron kang karapatan o lisensya na gamitin ang iyong sasakyan pang negosyo, particular sa pagtransport, no, ng mga bagay-bagay. Pero syempre may limitations din yan. So kailangan tignan natin, basahin din. So yung LTFRB Provisional Authority, so sa salitang Provisional Authority, provisional ibig sabihin nun may mga limitasyon. Authority ibig sabihin karapatan mo. So karapatan mong ibiyahe ang truck mo para panghakot ng mga gamit, okay, goods. Ngayon ito ina-apply ito sa LTFRB. So marami namang paraan kung paano mo magagawa yan, at yan ay marami ding kaakibat na mga requirements. Napaka-importante niyan mga paps. Pag wala kang provisional authority o kaya yung order mismo na meron ka ng LTFRB franchise, yari ka sa mga enforcers pagka nasilipan ka ng violation. Kahit na simpleng coding lang at pinara ka ng MMDA, i-check yan sa'yo. Ang LTO, maraming operation yan sa karsada kung saan-saan. Highway Patrol Group, ganun din. Pag nakita nila na ang sasakyan mo, ginagamit mong panghakot, pang-deliver, titignan ka agad yan. Pag wala ka niyan, patay ka. Ang unang-unang i-discuss sa'yo ng enforcer, 200,000 pesos na multa bilang isang kolorum na transporter. Okay? So, masakit sa bulsa yan. Impound ka pa ng 6 months. So, wala kang kikitain. Nawalan ka pa ng 200,000. So, huwag kayong magpabaya. Kailangan yung LTFRB application na yan. Whether it's a provisional authority or it's a decision na ikaw ay may franchise na good for 5 years, kailangan mong i-comply yan. So sa ating next video, pwede naman nating i-discuss kung ano-ano ang mga requirements para makakuha ka ng LTFRB franchise. So mga paps, yung mga binanggit ko na requirement na kailangan dala-dala mo palagi yun ay assuming na ikaw ang may-ari ng sasakyan. Ngayon, kung hindi ikaw ang may-ari ng sasakyan, kailangan meron kang letter of authorization galing sa may-ari ng sasakyan. Ibig sabihin ay ino-authorize ka na manehuhin ang kanyang sasakyan at ibiyahe, dahil kung hindi, pag nagkaroon ng aberya ay pwede kang reklamo na ikaw ay gumagamit ng sasakyang hindi ka naman authorized magmaneho. Importante rin to pag nagka-aberya ang sasakyan sa kalsada, syempre maaring hanapin din sa iyo ng enforcer na haharap sa iyo. So yun mga paps, Jed's Vlog, I hope nasagot ko ang iyong mga tanong. And definitely I'm sure dahil matagal na rin naman ako nabiyahe kay Lalamove, so yan yung mga pangunahing kailangan mo at i-ensure mo na dala mo sa araw-araw na ikaw ay bumibiyahe para hindi ka magkaroon ng aberya. Alright, sa mga gustong magnegosyo ng Lalamove, ngayon hindi na ito sobrang easy money unlike before na maganda ang kitaan. Ngayon kailangan magtatrabaho ka talaga. Kaya kung instead of kumuha kayo agad ng driver, mas magandang subukan nyo munang manehohin. Yung kita naman is worth it, depende kung ano ang estado mo sa buhay. Kung ikaw ay isang OFW or seaman na gusto nang tumigil sa Pilipinas para makasama ang pamilya, syempre napakaganda na nitong source of income para panimula mo ng iyong bagong buhay sa Pilipinas. Yun lang mga kalala, salamat sa pag-follow and happy earning, safe trip, drive safe, ingat.